Nauwi sa barila ng pagtugis ng mga pulis sa Iloilo City sa target nilang construction worker. Suspect siya sa pagpatay sa isa pang construction worker na matagal na raw niyang kaalitan. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Umalingaw-ngaw ang putukan sa bahay na ito sa Iloilo City. Dito nakatira ang construction worker na na-corner at nakabarila ng mga tauhan ng SWAT. Maya-maya, tinawaan siya at tuluyang nasa kote. Dinala siya sa ospital dahil sa mga tama ng bala sa dibdib, balikat at paa. Batay sa investigasyon, suspect ang nahuling construction worker sa pagpatay sa kapwa construction worker. Anila, nagkaroon ng pagtatalo ang suspect at biktima hanggang nagkapisikalan at binaril ng suspect ang biktima sa ulo. Dati na raw may alitan ng dalawa. May old grudges sila, 3 to 4 years pa sila man isang biktima. So daw naagi naman ni ganit blagin hacking incident man to sang suspect man ang biktima. Inaalam kung pag-aari ng suspect ang ginamit niyang baril at kung rehistrado ito. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng paayag ang mga kaanak ng suspect at biktima, ngunit tumagi muna silang magbigay ng statement. Mula sa GMA Regional TV, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Patay ang tatlong magkakaanak habang sugatan ng isang bata matapos pagsasaksakin sa kanilang bahay sa Talisay, Batangas. Naaresto ang 33 anyos na suspect na kinakasama ng isa sa mga biktima. Ayon sa pulisya, alas 10 ng gabi noong Biyernes na akyatin at pasukin ng suspect ang bahay ng mga biktima. Napatay niya sa saksak ang 35 anyos na kapatid ng kanyang kinakasama, 59 anyos ina na biktima at 2 taong gulang na anak. Habang sugatan at nasa ospital ang isa pang anak na 6 na taong gulang. Nakaligtas ang 2 pang menor de edad na nasa kabilang kwarto at nakatakbo palabas. Kabilang po sa inibisigan kung may kinalaman ba ang krimen sa pangamba umano ng suspect na maharap sa reklamong panggagahasa umano sa dalagitang anak ng nasawing biktima. Sinisikap pa namin makuha ang payag ng suspect at mga naulilang kaanak ng mga biktima. Isang patay at isang sugatan sa magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa Sampaloc, Maynila na puro kabataan ang sangkot. Nakatutok si Jomera Presto. Nagmamadaling isinugod sa ospital ang isang binatilyo na lula ng isang pedicab sa barangay 432 sa Sampaloc, Maynila madaling araw nitong Biyernes. Pero ang 16 anyos na biktima hindi na umabot ng buhay sa pagamutan dahil sa mga saksak sa kanyang leeg. Ayon sa barangay, kagrupo ng biktima na kapwa menor de edad ang nakapatay sa kanya. Nagiinuman nila noon ang biktima at mga kasama nito na hindi bababa sa 10 kabataan sa Geronimo Street. Nagkaroon umano ng pagtatalo hanggang sa nauwi ito sa pananaksak. Hindi na nahagip sa CCTV ng barangay ang aktual na insidente pero makikita ang biktima na nakahawak na sa kanyang leeg. Agad siyang inalalayan ng mga kapwa niya kabataan pero bigla na lang siyang tumumba. Mabilis siyang isinakay sa isang pedicab hanggang sa makarating sa ospital. Agad namang tumakas ang may gawa ng krimen na tila nadapa habang bitbit ang patalim. Makikita pa ang ina nito na pilit na kinukuha sa kanya ang kutsilyo. Habang ang ilang residente, sinubukang dalhin siya sa barangay pero nagpumiglas at nakatakas ang binatilyo. May background sa inyo, yung nanaksak, may bad record. Meron siyang kaguluhan, pero dito lang din po sa barangay namin. Sila lang din po, rambol-rambol. Agad nahuli ng mga rumespondeng pulis sa may gawa ng krimen na 17 anyos na nakatakdang ilipat sa Manila Boys Town Complex na nasa pangangalaga ng MDSWD. Hindi naman siya magiging hindrance yung age niya na may file yung kaso. Kaya lang yung process ng pag-trial sa kanya, yung court na magdedetermine. Sa Sampaloc pa rin, may kita naman ang hindi bababa sa 10 kabataan na naglalakad sa Fajardo Street pasado alas 5 ng hapon nitong Huwebes. Matatanaw ang isang lalaking naka-jersey na lumabas ng gate pero agad ding napaatras nang makita ang mga kabataan. Sa malapitang anggulo, may kita ang menor de edad na biktima na papasok na sana ng kanilang bahay nang biglang. Isa-isa siyang pinagsusuntok ng mga kabataang dayo sa lugar. Hanggang sa isang binatilyo ang bumunot ng patalim at sinaksak ang biktima.
Kasabay nito ang isa pang binatilyo na binato naman siya ng paso. Mabilis na naisugod sa ospital ang biktima pero ayon sa barangay, unfortunately, yung bata ngayon is wala po siyang malay. Tapos ang pagkakaalam po namin is natamaan yung isang kidney niya. sa backtracking ng Sampaloc Police Station, agad nahuli ang dalawa sa mahigit 10 kabataan. Nagkapikunan lang din at saka yung grupo-grupo nila, nagkataon na yung victim nasa bahay naman na yon. Nakatakda ring i-turn over sa MDSWD ang mga nahuling kabataan at inihahanda na rin ang kaukulang reklamo laban sa kanila. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga magulang na mga naaresto sa dalawang insidente ng pananaksak sa lungsod. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Kung sa ilang lugar sa Mindanao may umangat na lupa sa dagat dahil sa magnitude 7.8 na lindol, sa Davao Occidental may barangay na binaha dahil sa landslide. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Ang dating nilalakad, ngayon binabangka na. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8, nagmistulang lawa na ang mababang bahagi ng Barangay San Isidro, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa LGU, ang mga gumuhong lupa kasi dahil sa lindol, bumara sa daluyan ng tubig mula sa sapa. May natural flow po sana tayo ng upstream river connecting San Isidro and Nui. But due to the two mountains na nag-landslide po, so they trapped the flow of the river. Pangunahing kabuhayan sa lugar ang mga nakatanim doong puno ng niyog. Pero dahil lubog ito sa tubig, nangangamba ang mga residente na di na nila mapakinabangan ang mga pananim. Isinangguni na ng LGU ang problema sa DPWH. Ilan sa mga iminungkahing solusyon ay paggamit ng tinatawag na Bambi Bucket para salukin ang tubig at pagpapasabog o blasting. Naapod tayo gisuggest sa una nga blasting ka ng pabutuhon ang yuta, pero delikado daw to kung pabutuhon ang tibuok katong yuta nga natabon ang landslide kay kusog kaayo ang pag-ilig sa yuta, no, ang pag-agos ng tubig padulong sa ubos basin mas dako nga damage ang mahitabo og maguba pod pati ang tulay. Sa ngayon, nakadeploy muna ang mga heavy equipment para sa clearing operation ng daan patungo sa nasabing landslide. Inaasahang gagawa sila ng outlet ng tubig sa nasabing landslide area. Nanawagan naman ang LGU sa mga apektadong residente na magsilikas muna para sa kanilang kaligtasan. Mula sa GMA Regional TV, Jandy Esteban, nakatutok 24 oras. Muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos atakihin ng Israel ang Lebanon. Pinangangambahan ang epekto niyan sa presyo ng langis, pati sa kaligtasan ng mga Pilipinong marino sa Middle East. Nakatutok si Joseph Moro. Nasa balag pa rin ang alanganin ng kapayapaan sa Middle East. Nitong Sabado, inatake ng Israel ang Lebanon. Di bababa sa 16 ang patay at 12 sugatan ayon sa Lebanese Civil Defense Agency. Dahil dyan, inanunsyo ng Iran na muli nilang isinara ang Strait of Hormuz. Anila hindi nasunod ang kondisyong huwag atakihin ng Lebanon na nakasaad sa kasunduan kamakailan ng Amerika at Iran para sa tigil putukan sa loob ng 60 araw. Pero itinanggi ng Amerika ang anunsyo ng Iran. Ayon sa US military, lampas 50 barkong pangkalakal ang nakatawid ditong Sabado. Ayon naman kay US President Donald Trump, walang ipatutupad na toll sa loob ng 60 araw na ceasefire at kahit pagtapos ito, maliban na lamang kung Amerika magpapatupad nito at kung walang mararating na pang mas matagalang kasunduan. Binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East, lalo na mga marino sa Strait of Hormuz. We have 2.5 million Filipinos in the GCC alone and so many hundreds of thousands of seafarers. That is our concern. A very important concern. So far, 2,000 seafarers ang naka-exit na sa Strait of Hormuz. Binabantayan din ang presyuhan ng langis sa world market na laging apektado ng anumang development sa Strait of Hormuz. Sa Martes, nakaambang malakihang rollback sa petrolyo, bunsod na naunang ceasefire agreement ng US at Iran at pagbubukas ng Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sumadsad sa negative 13 ang net satisfaction rating ng Administrasyong Marcos base sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations. Sa survey na isinagawa noong March 24 hanggang 31, itinuturing na poor ang kasalukuyang net satisfaction ng administrasyon na bumaba mula sa positive 14 na moderate rating noong Nobyembre ng nakaraang taon.
Bagamat 32% ang nasisiyahan sa trabaho ng administrasyon, taligwas naman dyan ang pananaw ng 46%. Sa 19 na paksang tinalakay at binigyan ng grado, nakakuha ng rating na very good ang pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon ng mga bata, habang poor ang marka para sa pagtuldok sa korupsyon, pagtitiyak na walang nananamantala sa presyo ng langis at paglaban sa inflation. Ang survey ay nilahukan ng 1,500 respondents at may sampling error margin na plus-minus 3%. Animoy patay sinding ilaw ang sunod-sunod na pagkidlat at pagkulog sa Boracay kagabi. Umabot po yan ng halos 3 oras ayon sa mga residente. Nakuhanan ng netizen na si Giovanni Milano ang pagtama ng kidlat mula sa kumpol ng ulap. Nakaalerto ang Malay MDRMO para matiyak ang kaligtasan ng mga residente at turista. Muli namang naranasan ang pag-ulan ng yelo sa Atok, Benguet. Halos kasing laki ng holen ang mga ito. Matinding pinsala ang tinamon ng ilang tanim na gulay kaya dismayado ang mga magsasaka. Nasa state of calamity ngayon ang Puerto Galera dahil sa problema sa supply ng tubig. Sinisikap namang hindi matulad dyan ang Metro Manila lalo't patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam bunsod ng madalang na pagulan. Nakatutok si Katrina Son. Panghatak ng mga turista ang dagat at buhangin ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Pero ilang buwan na pala nila ang problema ang tubig. Ayon sa LGU, sa 13 barangay sa Puerto Galera, 11 ang apektado ng water crisis. At may mga sityo pa umano na wala nang mapagkukunan ng tubig. Pero bunsod po ng El Nino at dumadaming consumer ay talagang nagkaroon po ng problema muli ng ating supply ng tubig. Kaya isinailalim ang Puerto Galera sa state of calamity. Tiniyak naman ng Municipal Tourism Office na normal pa ang operasyon ng mga hotel, resort, dive shop, restaurant at iba pang negosyo. Sabi mismo ng Pag-asa, nasa 120 millimeters pa lang ang naitalang rainfall amount sa bansa ngayong buwan as of June 20. Kalahati ng dapat nila ay projected rainfall sa buong Hunyo. Dahil sa pagdalang ng mga ulan, patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Yung critical level kasi na binabantayan natin sa Angat is 160 meters. So, bali ito yung level ng tubig sa Angat kung saan possible magkaroon na tayo ng deficiency dito sa supply ng tubig. Ang problema ngayon sa Puerto Galera, sinisikap ng National Water Resources Board na huwag maulit sa Metro Manila. Noong 2010 at 2019 kasi, nagrasyon ng tubig sa ilang lugar dahil din sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Sa ngayon, hindi muna prioridad ang alokasyon sa patubig para sa mga taniman. Nag-i-inspeksyon din ang NWRB sa mga standby deep well na pwedeng pagkunan ng dagdag supply ng tubig. Tinututukan din ang mga alternatibong water source tulad ng Laguna de Bay, mga water treatment facilities sa Parañaque, Cavite at iba pang pasilidad na maaaring makatulong kung kakailanganin. Tuloy-tuloy rin daw ang paghahanda ng mga water concessionaire. Marami na tayong ginawa over the years para hindi tayo masyadong dependent sa Angat Dam. Maynila already has 3 water treatment plants sourcing water from Laguna Lake. Sa ngayon, 24/7, meron tayong tubig dito sa ating East Zone customers and Rizal. Sisikapin po namin mananatili po yung ganyang experience. Hopefully, until the 4th quarter of this year, magiging sufficient siya sa ating mga supply needs. Si House Minority Leader Marcelino Libanan, hinihikayat ang mga LGU na gamitin ang 1 bilyong pisong inilaan ng 2026 General Appropriations Act o National Budget para sa People's Survival Fund. Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Mismong PNP na ang nababahala dahil sa loob lang ng 1 linggo, 2 insidente ng knife attack ang naitala sa mga paaralan sa Cavite. Nakatutok si Jamie Santos. Sugatan sa ospital ang 18 anyos na lalaking ito matapos saksakin ng kanyang kaeskwela sa loob ng Cavite National High School sa Cavite City. Ayon sa pulisya, dati nang nag-away ang dalawa at nagkaayos
pero muling nagkainitan. Nagkaroon na naman tong si suspect ng kaaway doon naman sa kaibigan nitong ating victim na nasaksak. So parang na-ignite uli yung kanilang dati ng medyo hindi pagkakaunawaan. Nitong Biyernes, nagkasuntukan sila sa loob ng paaralan hanggang sa pinagsasaksak ng suspect ang biktima sa likod at braso. Arestado ang 18 anyos ding suspect na nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Nakuha sa kanya ang ginamit na kutsilyo. Ang biktima nakauwi na sa kanyang bahay matapos maoperahan. Pero paano naipasok ng suspect ang kutsilyo sa loob ng paaralan? Ang population pala ng Cavite National High School na nasa 3,000. Opo. Ngayon, mayroon na silang 2 gate. So physically impossible para sa kanila na isa-isahin nilang i-check yung bawat tao na pumapasok na 3,000 bawat shift. Nag-uusap na rin kami ng principal na sa mga oras na pasukan at labasan ay mag-beat up po tayo ng ating police personnel para makatulong po sa security. Sinubukan naming kunin ang panig ng pamunuan ng paaralan pero wala pa silang tugon. Ayon sa Department of Education Schools Division Office of Cavite City, nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng paaralan at otoridad para sa investigasyon. Iniutos na rin nila ang pagbibigay ng psychosocial support at counseling sa mga apektadong estudyante at kanilang mga kaanak. Ayon sa DepEd, prioridad nila ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga estudyante. Nitong Martes, 7 estudyante ang nasugatan sa isang private school sa General Trias sa Cavite matapos iwasiwas ng isang grade 8 student sa loob ng silid ang ipinuslit niyang kitchen knife. Nagpahayag ng pagkabahala sa Philippine National Police Chief Police General Jose Nartates Jr. sa parehong pangyayari. Itinuturing nila itong isolated cases. Iniutos niya sa pulisya ang pagpapaigting ng police visibility at pagpapatrolya sa loob at paligid ng school zones, partikular tuwing pasukan, recess at uwian. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong araw po, ibinibigyan po kayo natin ng ating mga ama. Bihira natin sila makita maglabas ng emosyon, kaya marami ang naantig sa isang ama na hindi napigilang maluha nang ang kanyang unika iha nagpakilala ng boyfriend. Kilalanin siya sa pagtutok ni Katrina Son. Tipikal na haligi ng tahanan, si Tatay Jubeliano ng Sagay City, Negros Occidental ayon sa anak niyang si Jackie. A man of few words, ika nga. Pero anya, ramdam niya ang pagiging maalaga at maasikaso ng ama. At nababasa niya sa mga mata ang lambot ng puso nito. Dahil kahit nga raw nanonood lang ng drama o pelikula, tuwing may nakakaiyak na eksena, mababaw ang luha ng kanyang ama. Pero mas may hugot ang iyak ni Tatay Jubeliano. At biglang naging man of many words. Ang 30-year-old na si Jessel, ipinakilala sa ama ang kanyang first boyfriend. Singalan ko kane. Palangga ko na ang bata ko, bebay na, siya na ko bilog. Halin sa kamay, way ko nang ginasakit. Pero kung sakiton mo na, pangitaon, tigil ka. Kamu na ang balko. Tilain na. Sabi ni Jessel, very protective ang kanyang ama, lalo't unika iha siya nito. Naiintindihan daw niya ang ama na alam niyang ayaw lang siyang makitang masaktan. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.